Magandang buhay mga mare at pare. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Ngayong araw ay samahan niyo nga akong i-review itong CCTV namin. Kagabi po kasi ay maaga akong nakatulog. Gayong meron akong nararamdaman na kakaiba sa katawan ko. Yung tipong lalagnatin ako ng dahil sa laceration o tahi ko. Kaya naman nagsabi ako kay Papa na kung maaari ay siya muna ang bahala kay baby. Gayong gusto ko muna talagang ipagpahinga itong katawan ko. Ang inaalala ko kasi ay baka mauwi ako sa binat at yun ang pinakaiiwasan ko. Kaya naman nang napanood ko itong CCTV kaninang umaga ay talaga namang tuwang-tuwa ako. At mas lalo kong minamahal yung mister ko. Hindi ko kasi lubos sa kalain na ganito pala talaga siya mag-alaga. Though alam ko naman talaga na maaasahan ko siya sa ganitong mga bagay, pero sobrang nakaka-proud lang bilang misis niya. Yung ganitong tipong act of love, act of service, talaga namang mapapa-oh my God ka. Oh my God, thank you Lord kasi nakatagpo ako ng isang taong responsable. Yung tipong naiintindihan niya kung ano yung nararamdaman ko. Yung isang sabi ko lang, o siya, sige ako na ang bahala. Alam niyo po ba, kulang talaga ang salitang salamat para sa pag-aaruga niya sa akin at sa amin ng mga anak ko, lalo na sa panahon na nagli-labor ako. Kaya salute talaga ako sa mister ko. Maikwento ko nga lang din, hindi naman sa hindi ko siya mahal, pero mas lalong nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanya nitong sa second pregnancy ko. Dito ko napatunayan, aba, talaga namang tama yung taong pinakasalan ko. Dito kasi sa second born namin ay tunay talaga kaming sinubok, yung tatag ng relasyon, ng pagsasama. Dahil nga mas komplikado yung pagbubuntis ko dito sa second born namin kay Andy, kaya naman sa lahat ng check-up ko ay present talaga siya. Hangga't maaari kung kaya niya mag-absent, talaga namang nag-a-absent siya. Masamahan lang ako at siguradong mas-secure din yung safety namin. Minsan nakaka-guilty kasi kahit papano ay nagkakanda absent-absent siya sa trabaho ng dahil sa akin. Pero gusto ko rin naman nang nandun siya at gusto ko rin talaga na present siya sa bawat check-up namin. Para kasi sa akin, ang pagiging present at supportive ni Mister sa buhay ng kanyang pamilya ay may mga magagandang benepisyo. Andyan yung emotional na benepisyo. Una, yung pagtaas ng kumpiyansa. Pagtaas ng kumpiyansa ng mga anak o asawa. Nagkakaroon ng mataas na kumpiyansa at pagtitiwala sa sarili. Aba, itong taong to, bantayan ko man o hindi, talaga namang kami ang priority. At kapag andyan din lagi si Mister, ang pamilya ay nagkakaroon ng mas malakas na pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. At yung best part kapag andyan lagi si Mister ay yung open ka lagi sa kanya. Yung open communication ba? Yung hindi ka mag-aalangan magsabi sa kanya sa nararamdaman mo dahil alam mo, yung partner mo ang siyang unang taong makakaintindi sa'yo maliban sa mga magulang mo. At naniniwala din ako na kapag open kayo sa isa't isa, nakakatulong ito sa pagpapababa ng mga away at mga pagtatalo nyo sa buhay. O mga mare at pare, dami ko na bang kwento? Ang daldal ko, no? Nakaka-overwhelm lang kasi mga mare at pare. Nasa ganitong simpleng pagsasama namin, at the age of 17 and 18 siya, nung naging kami year 2020-10. So magbabalik tanaw lang ako, ang laki na talaga ng pinagbago ng pagsasama namin. Mas naging matured na nagkaroon kami ng mga anak. Though gaya ng ibang relasyon, hindi rin po kami perpekto. Merong mga pag-aaway, mga pagtatalo, yung mga bagay na magdudulot sa inyo na masasaktan nyo ang isa't isa. Yung tipong ganong mga bagay ay naiiwasan naman talaga kung meron kayong open communication at nangingibabaw yung pagmamahal nyo sa isa't isa. At syempre, with always God at the center of your relationship. I'm not talking as an expert po ha. Based lang po ito sa experience ko sa pagsasama naming mag-asawa. Marami kasi akong nababasa ng mga comments sa mga vlogs namin na kung paano daw namin nami-maintain yung ganitong klase ng relasyon. Kung mapapansin po kasi ninyo sa mga vlogs namin ay lagi lang kaming masaya. Hindi po yun ganun araw-araw. Pero minimal lang po talaga kung mag-away. Kung magkasagutan man o magkatampuhan ay mini-make sure namin na magkaayos kami. Lalo't na't meron na kaming dalawang supling sa ngayon. Kapag mga magulang na tayo, hindi lang buhay natin yung iniisip natin. Andyan yung mga buhay ng mga anak natin na aayusin natin. Kaya naman sa mga legit followers natin dito, salamat po at na-appreciate niyo yung mga vlogs natin. Balik na nga po tayo dito sa video. Sobrang haba na ng kwento ko sa inyo. Tumaing nga din pala si Andy dito kaya naman nilinis na siya ni Papa. Kaya ayan, makakatulog na ulit yung batang makulit. Hindi naman siya yung tipo ng bata na namumuyat sa gabi. Yun nga lang,
dahil madalas gutumin yung batang maliit, kaya naman every 2 to 3 hours ay kailangan talagang padidiin. So sa ngayon ay mixed feeding muna kami dahil hindi pa ganun karami yung gatas ko. Kaya naman kapag madaling araw at si Papa naman ang nagigising, ay tinitimplahan niya na lang ng formula milk si baby. At sa umaga naman ay exclusive breastfeeding kami. Kaya ganun na muna yung setup namin sa ngayon. Napahaba na ata itong mini vlog natin mga mari at pare. O siya, sa susunod na lang tayo magkwentuhan ulit. Salamat po sa patuloy ninyong panonood at suporta. Ayun lang, stay safe and be kind.